Bulok na keso, medyo libelous yata yun, di ba? Oh, it cannot be libelous, Ma'am Seth. Nga lang yung sinabi sa inano sa kanya, ini-stretch mo naman masyado, Ma'am Ses eh. Yes, no? Because Bulok na Keso is a play of words on his nickname, which is Sabi ni Ted, sa totoo dahil tulpo din ako dati ngayon, yaks pala sila kadiring, di ba? Sabi ko sa inyo, all we need to do is let people know who really they are. Di ba? cheese, no? And hindi ba kabulok-bulok yung ginawa niya about the budget insertion? Ang ano ko kasi dyan, Ma'am says, no, there's already a case filed. And technically, that case should be confidential. He should not really be stating that, no? But because he already made it public, I'll just answer a bit and then not really respond to the case because I haven't read the entire complaint. But if we're talking about the three quote-unquote comments, no, na talaga ina-highlight ni Senator Cheese, which is shameless, bulok na keso, tsaka worst president in Senate history, or worst Senate president in history, those are all opinions, and they are political opinions. Under the Constitution, political speech is the highest form of freedom of speech. And Di ba? Tapos na, okay lang. Yung mga taong nagsasabi na yung content o yun. Alam nyo, tignan na natin sa Jesus Francis. Francis, ay, wrong spelling yung tinipe ko. Wala. Wala. Wala siya. Ay. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Malamang hindi nila nakikita ang ginagawa ng Pangulo dahil bulag sila. Nagbubulag-bulagan, nakapikit ang mata. Dagdag pa ni VP Sara, hindi na nakakagulat pa na sangkot sa anomalya sa flood control projects ang pinsa ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi nga lang daw sa flood... Ayun, slow motion pa kung natin. Feeling niya siguro may tugtog. Di naman din ako slow motion. Halimbawa, tuloy-tuloy natin. Tinan. Wait lang. Sa flood control projects ang pinsa ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi nga lang daw sa flood control projects ang pinagmumula ng kumunoy kickbacks. Pati sa sa illegal gambling. Oy, slow motion pa. Oy. Chotomate. Ano daw yun? Hindi lamang po daw sa flood control nakikinabang si Romualdez. Pati po sa illegal gambling. Oy. Sara, meron akong tanong sa iyo. Ito ba yung sinasabi nila yung nangyari sa Negros? Hindi ako nagtatanong lang naman. Kasi sa Negros, di ba, talagang tinanggal nila si... Kasi alam mo, ang laki ng ano dyan. Alam naman po, hindi natin yung pagkaila na si Tebes po ay talagang involved sa gambling. Although legal yung kanya, yung mga STI o something, mga ganon. Alam mo, malaki kasi ang ano dyan, ang kitaan dyan. Malaki, sobrang malaki. Ang mga tao sa mga kalutuhan, grabe yun, hindi ko maintindihan, talagang pila. Di ba? Box office lagi dyan. Ang laki mo ng kita dyan. At may mga franchise dyan. Di ba? Tinanggal nila si Tebes. At sinabi ko naman sa inyo, sinong pumalit? Mga nasa gobyerno. Ay, ganyan ang ginawa nila. The entire region na hawak ni Tebes, ang dami nun eh. Eh, ngayon, pinalitan daw ng mga nagtanggal sa kanya. Saan ba siya unang natanggal? Saan? Eh, di ba sa kamera? Diyan siya unang tinanggal. Hanggang finraise lahat ng accounts doon, finraise pati yung mga gado doon. Oh. Ito ba yun? VP Sara Duterte, Madam Inday. Ito po ba yung sinasabi niyong ano? Kaya lang sinasabi kasi ni Ma'am Inday, illegal. So, ibig sabihin, hindi lang
mga legal ang sinako. Pati illegal gambling daw involved si Romualdez. Allegedly, di umano. Yan daw ang sabi, pambihirang buhay reo. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control, pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Di kaya pati sa ano? Ayun, alam mo, piniisip ko lang. The mere fact that they can buy. Eto na lang ha. Halimbawa ko na lang. Okay? Kami po, banateros, kumakain, umiinom din minsan. Yung social drinking lang, di ba? Vice President, under the Pero fiscal syempre, year bilang 2026 National bawat lago. Expenditure Program, the Office of the Vice President, as the second highest position in the land, Honorable Vice Chairperson. Oh, he launched a source for the office. A source for the office of the Vice. A source for the office of a source for the office. Tatangkad ako, 5'10", ngayon 6'10" na. If he can spend that way, an ordinary congressman spending 6.7 million, di ba? Can you just imagine? Can you just imagine yung mga leaders ng Congress, how much they spend
Di ba? I mean, sabi ko nga sa inyo, ay, sa Japan po, pagka nagpupunta po tayo dyan, all out tayo dyan eh. Di ba? Makain, umiinom, pero never ako nakapag-spend ng 6.7. At hindi naman umiinom. Isang meals, isang social drinking. Hindi, 6.7. Alam niyo, hindi pa kasama yung pamasahe pumunta ng Las Vegas, yung hotel, yung mga inuwi, hindi wala ko sinasabi ng inuwi. Meron na yun, hindi yung sabihin. The magnitude of that kind of spending sa isang ordinary congressman, it tells a lot. Anong klaseng meron tayong congress? Di ba? And doon pa lang, isipin nyo, magkano pa kaya yung kay Zandi? Magkano pa kaya yung kay Romualdez? Di ba? How can they afford that way? How? Ay baka may katotohanan, di natin alam kung totoo o hindi. Baka may katotohanan yung sinasabi ni VP Sara Duterte na involved ito si Romualdez dito sa illegal na mga corruption, sabi niya. Nang matanong kung sino ang source ni VP Sara sa mga nasabing impormasyon, tumanggi siyang magbigay ng pero galing daw ito sa loob ng opisina mismo ni Romualdez. Ilang araw matapos mag-deal ng Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ipinost ni Vice Premier Benjamin Magalo ang status nito sa kanyang official social media page. Ang post sa ngayon ng higit 4,700 reactions edited na. Hindi na Magalo ang komento niya at hinayaan na ng publiko o musga sa mga ipinikulang para mga bahayag ng palasyo noong September 15 at September 26. September 13, tinalaga sa Magalo bilang Special Advisor. Mayor Benji Magalo, Special Advisor, and will act as investigator. Special advisor and will act as investigator For the ICI? for the ICI. Ang linaw po nun. Aling clear. Ha? Fake news clear. Ang linaw po ng sinabi nun. Hindi po ako nagsabi kayo. Special advisor and acting investigator. September 26 naman, nangyari siya naman ang kanyang under reconsideration na higit ng Pangulo ang program ni Magalo dahil sa mga kritisismo na isang sitting mayor ang nasa Independent Commission. Siya po ay tinalaga bilang special advisor. So, liliwanagin po natin ang pagtalaga po. Madam, kayo ang malabo. Sana kinausap niyo yung sarili. Hindi mo namin po sa sarili ko. Gago! Diba? Hindi mo namin po sa sarili ko na advisor lang pala, hindi pala investigator. Diba? Sa kanyang Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator. Kaya talaga itong tagapagsalita ni Marcos. Ewan ko kung ano nangyari dito sa amin to. Or in any other form. Utal-utal ka na namin. Hindi po siya. Dapat, kung ano lang yung sinabi ng Presidente, yun lang, no? Tapos sasabihin nyo ngayon, pag-aaralan ng Presidente. Ngayon pa ang pag-aaralan. Ano ang dami yung ginawa nyo ngayon? Ngayon pa ang pag-aaralan ng mga appointment. Gago! Hindi ko alam kung paano nagdidesisyon ng Presidente natin. Hindi, it's either lasing yan, baka naman sa mo. Kung kailan nandiyan na si Magalo, ang dami yun ang ginawa, tsaka nila sasabihin pag-aaralan. Paano ba problema si BBM? Wala ba problema si BBM? Hindi niya nakikita, hindi niya binabasa, hindi niya nakakain. Ano ba yan? Hindi ka nakakaya. Gusto mo ba isa ginagawa ako? Bigla ma-realize na, hindi, pag-aaralan ko muna. Yung bansa natin, parang bansa ng mga lang. Payaso, di ba? Isasalamat ng PBBM si Magalo sa naging dampaan nito sa ICI at sinabi niya na respeto niya ang desisyon nito kung sa motion. Huwag ka pa rin daw sa ICI ang pagtutok. Eto pa,
Kasi ang tindi yun ng speech yun ni Magalong kung bakit po nagkaganyan-ganyan yung flood control project natin. Kasi To recognize our achievement, to celebrate your sacrifices and commitment to serve. The vision of our region consistently looking practice those who embody excellence, deliver extraordinary results, services, and those who serve with outstanding, enthusiastic dedication. This is an important thing to pay tribute to the leaders of our world. Our retirees have given the best years of their lives in service that values our trusted colleagues, whose legacy continues to inspire us. Our loyalty to artists, who dedication is a measured value of step